Mabuti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. O anong kailangan mo? Hindi na ako tatagal. Aalis na ako sa lugar na to. Hoy! Hindi ka ba sasama talaga? Hindi. Huwag mo ako sisisihin pag napatay ka rito. Paano kita sisisihin? Patay na ako. O nga, no? Sige! Hindi ka sasama talaga? Hindi nga. Talaga? Sinabi ng hindi eh. Goodbye, Berting! Don Sebastian, Magandang araw, Bogart. magandang araw ho. Sige, alis na ako. Mukhang may pupuntahan ka. Juan? Wala. Susunduin sana kita kasi alam ko padating ka eh. Tuloy kayo. Magandang araw. Magandang araw, Padre Roberto. Magandang araw din ho. Ano ho sadya niyo? Alam mo, nagpunta ako rito para sabihin sa iyo isang lihim na matagal ko nang iniingatan. Lihim? Anong lihim yun? Anak ko si Tatan. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Kaya hindi niya natanggap ang pagkamatay nito. Simula noon, lagi na lamang siyang tahimik at nag-iisa. At kung minsan, pabulong-bulong sa kanyang sarili. Hindi ko naman siya iniintindi dahil sa pag-aakala kong nililibang lamang niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang ina. Dati siyang sakristan. Pangarap pa nga niyang magpare noon eh. Pero magmula nang namatay ang aming ina, tuluyan na niyang kilalamutan ang kanyang pananampalataya. Kung anak niyo si Tata Negro, ba't hindi niyo siya kausapin para tuluyan na matigil ang gulong ito? Sinubo ko na yan, Padre. Pero ayaw niya makinig. Hindi na siya ang dati si Marco. Sapagkat naniniwala siyang siya na ang Diyos. Mit. Kung ganun, dapat ipagbigay alam niyo na sa may kapangyarihan ng lahat. At sila nang bahalang muli kay Tata Negro. Anak ko pa rin siya, Padre. Kung naging masama man siya, ayokong ako maging dahilan ng kanyang kapahamakan. O ano nangyari? Patay na ba si Buluran? Ano nangyari? Chris! Nandito si Buluran! Buhay pa siya! Hanapin mo! Gawan mo ng paraan! O ano? Hindi ka pa kumikilos dyan! Ano? Nandito ako. Buhay na buhay. Buluran. Magkaibigan tayo, di ba? Magkakilala lamang tayo. Hindi magkaibigan. Alam mo ba kung anong linalaman nito? Milyones. Oh, ayan. Para sa'yo yan. Kalimutan na lang natin ang lahat. Hindi man tayo magkaibigan, hindi rin tayo nagkausap, at hindi rin tayo nagkita. Kunin mo na. Bago namatay si Sarge, ibinigay ko sa kanya yung medalyang tinanggap ko na may kasamang pangako. Pati yung batang walang malay, dinamay nyo. Ipinangako ko sa kanila na hindi ako titigil hanggat hindi gumugulong ang ulo niya sa lupa. Papatay ka ba ng taong walang laban?
Lalo na kapag nakatalikod. Sinabi ko na sa'yo, Buluran. Kunin mo na yung pera para matapos na ito. Minsan lang dumating ang ganitong magandang pagkakataon. Huwag mong sasayangin. Mahalaga ang buhay. May halaga rin ang pumatay. Pero kahit walang halaga ang ulo mo, kukunin ko. Puro pangako ang mga yan. Ang nakikita ko'y patuloy na pang-aabuso, patuloy na pang-aapi, patuloy na pagyurak sa mahihina ng mga nasa kapangyarihan. Kapag nanatili kayo sa bundok at madilim na gubat, ang liwanag na hinihintay ninyo ay hindi nyo na makikita. Aabutan kayo ng dilim. Gabi na, Commander. Kahit bilang isang kapatid, nakikiusap ako. O kahit bilang isang kapwa Pilipino, samantalayin nyo ang pagkakataong binibigay ng gobyerno. Ilang ulit na kaming umasat na bigo. Ilang pangako na binigay niyo sa mga tao. May nangyari ba? Sawa na kami sa mga pangako. Ayaw na namin umasa sa iba para bumuti ang buhay na mahihirap. Nasa kamay ng tao ang kanilang kinabukasan. At hindi namin isusuko yun. Kahit na kanino. Cobra, nakikiusap ako. Pagbibigyan kita, Kuya Ramil. Kakausapin ko ang mga tauhan ko. Magkikita tayo sa paanan ng bundok ng Kaluwag. 2 araw mula ngayon. 3:00 ng hapon. Mag-ingat ka, Ronald. Pagaling ka rin, Kuya. Saan galing yan? Yan ang sutong napya ko nung siputahin. Son! Ako, 10 ng mga tauhan ko'y walang kinalaman sa pagkamatay ng nobya mo. Ngayon, kung tinatanggap mo pa rin ang salita na isang makan, Kuya Ramil, paniniwalaan mo ko.